Ayan, umupo lang ako diyan. May pulobing nanghingi ng pera sa akin. Nako, parati ko nakikitang pulobo ito na namumulobi diyan sa labas ng shopping mall. Ayan, no, nanghingi. Nung nakita niya yung pulis, tinantanan niya ako. Ayaw niya akong tantanan eh, nanghingi ng pera eh. Sorry. Ayan. Hello guys, nandito naman tayo sa baba ng bahay namin. Tayo ay gagala at maglalakad-lakad at magsha-shopping ng mga murang mga gulay, kahit na anong mura. Basta tingin tayo. Ayan. Tara, umpisahan na natin maglakad. At ngayon, nag-uumpisa na namang winter dati. Wala na yung mga araw ulit. Nagsitago ulit. Makulimlim ulit dito. Tingnan niyo, blue na naman. Ayan. Tara. Doon tayo sa leader mag-grocery. Maglakad-lakad tayo. Ayan. At linggo ngayon, tingnan niyo ang linggo rito. Ganito ang itsura ng linggo. Oh. Walang halos katao-tao. Ayan. Sarado ang mga shop pag linggo. Mga restaurant sarado. Dito sa street na sarado. Pero doon sa shopping mall, ano yan, ay open yung mga restaurant doon. Ayan, blue na naman ang itsura. Grabe. Ayan. Tara. Ayan, naglakad-lakad, pumasyal ulit tayo dito sa sa regional office ng Leveres, Czech Republic. Maganda rito. Ayan na. Nakita niyo ang linis ng lugar. Bagong pasyalan to, bagong tourist attraction dito sa Czech Republic. Nakabubukas lang yata noong November last year na pinangunahan ni gobernador. Dito yung gobernador nila, Gobernador Martin Puta. Ayan, ang ganda ng pinatayo niya, oh. Dati yan, ano lang yan eh. Ilog, ay, kanal na ano, ganyan lang. Ngayon na uh, magandang pagkagawa, oh. Parang sosyal na sosyal. Pasyalan talaga, maganda. Kaya kung papasyal kayo rito sa Czech Republic, sabi ko sa inyo, kunin nyo na akong tour guide. Ipapasyal ko kayo dito sa lugar ng asawa ko. Lugar ng asawa ko to eh. Taga rito kasi ang asawa ko, Czech Republic. Dito sa lugar na to, kapitbahay ko lang to, walking distance. Hindi ko alam na open na pala to. Pero dati, nababalitaan ko na ano, nababalitaan na sa news na may pinapagawang magandang park dito. May pinos pa nga nila pinos na picture ng malaking picture ng project pa lang to. Hindi ko naman binabasa. And then tapos nakalagay pa roon Gobernador Puta. Kasi ang gobernador dito is si Mr. Puta. Ganda ng mga apelyido, no? Gobernador Puta. Ayan, maganda yung pinagagawa niya, oh. Ano, ang linis. Uh, pang Instagram or kapag magti-TikTok kayo or short video, dito kayo maganda rito. Ayan. Picture. Kapag nakita ng mga rito, turista to, yung mga vlogger na Pilipino, magiging sikat to. Oh. Kaya ako ang number one nagpasikat dito kapag wala pa yatang nagpapapicture dyan. Ako lang yata. Unang-una.
Ano ba yung computer ko, nagpre-freezing, hindi ko alam kung anong yung voice over ko, yung dire-diretso. Maya, tignan ko muna. Ano yan, yan, daming taong naglalakad. Araw-araw, kasi sa kanan yan dyan, big shopping mall. At paglampas ng shopping mall, connecting area lahat ng probinsya. Bus, tram, nandiyan na lahat. Diyan sa kaliwa naman, diyan sa taas, train. Kaya number one tourist attraction dito, yung city na to. Ayan, tingnan nyo. May uupo ako dyan. Ganda, di ba? Malinis yung yung lugar nila. Oh. Ayan. Wait lang. Ayan, dire-diretso yan. Ano yan dyan? Train station. Main train station dyan. Connecting area rin ng iba't ibang probinsya. Kaya maganda tong tinitirahan na yung mag-asawa. Sintro. Lahat nandito na. Ayan. May shopping mall, supermarket. Ang maganda rito kasi lahat nandito na mga trabaho. Kaya halos dito lahat pumupunta sa lugar na to. Ayan, nakita nyo yung mga damit-damit na yan dyan sa labas. Ano yan, Vietnamese ang may-ari niyan. Matagal na yan. Parang yung pwesto na yan, nabili na niya. Matagal na yan eh. Mga 20 years na yan yata yan dyan eh. Doon sa kaliwa, yung may blue, dati yan, restaurant ng Vietnamese din, parang nagsarado, parang na-bankrupt. Sa kanila rin ang may-ari niyan, parang nirentahan nila noon. Ngayon, sarado na oh. Ayan, tingnan niya oh. Sa araw ko.
may pulobing paika-ika, yan pulubi yan, nanghihingi ng pera sa akin yan, oh. Yang lalaking yan. Yung paika-ika, ano ba yan? Ayan, lalapit yan sa akin. Sinasabi niya sa akin, maawa ka naman, bigyan mo ako ng pera. Pinakita pa nga niya yung kamay niya na may operasyon. Sabi niya, marami akong anak, bigyan mo ako ng pera. Parating nanghihingi to ng pera eh, gypsy to eh. Hindi lang dito to nakatira eh. Ayan o, nagmamakaawa. Ayan yung pulubi na nanghihingi sa akin ng pera. Nagstay siya nung matagal sa harapan ko. Kaso nga lang, umalis siya kagad nung nakita niya may pulis na parating. Sorry. Ayan o. Nung hindi ko nabigyan ng pera, parang hindi pa siya masaya ha. Tingnan niyo o. Kasi may parating na pulis eh. Takot sila pag may pulis eh. Kasi kapag mga ganyan nanghingi ng pera, hinahanapan sila ng pulis ng ID. Ayun o. Nakita ko na minsan maraming mga ganyan nanghingi ng pera dyan sa street. Hinahanapan sila ng pulis ng ID. Pero, ayun o, yung pulis, yung blue car. Ayan, umalis ka agad eh. Hindi siya, sinabi ko nang wala akong pera rin. Sabi, walang pera. Namimilit siya. No, hindi ko siya namigyan. Parang siya pang galit. Natatakot ako eh. Baka mamaya bigla niya akong ang sama na tingin niya sa akin eh. Nung nakita niya ang pulis, umalis na siya. Kaya kayong mga turista, mag-ingat kayo sa mga ganyan. Maraming scam. Ayan, uwi na tayo. May nabili tayo ngayon. Oh. May nagko-concert pa rin. Ayan. Lamig. Ang lamig-lamig dito. Ayan. Dali. Magre-rent kaya pa dito. Nandito tayo ngayon. Hintay ng stoplight. Ayan, dyan. Green light. Ayan, green light. Karak. Uwi na tayo, dito tayo dadaan. Ay, may concert na naman dyan. Ang lakas-lakas ng boses niya. Tayo. I'm doing video. Don't shouting. Kung hindi mo yung pagsasabihan, magsisigaw yan kasi nanonood na naman ng kung ano-ano pinapanood doon sa niya. Sisigaw-sigaw kapag yan. Katapos, pag may kachet na naman siya, yung mga kachet niya, naluko-luko rin katulad ng anak ko. Kumisan, kung ano-ano, mga bad words ang sinasabi. Habig na habig sila sa Roblox na yan. Yan, hugasan natin mga hugasan. Daming hugasan dito. Pero nalinis ko na lahat. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano ang pagbe-bake ng cake na ginagawa ko. Gusto ng anak ko yung chocolate cake. Simple lang. At saka, mura lang na ingredients. Tuturuan ko kayo kung paano pag-bake. Ayan, dito tayo. Ayan, walking camera ngayon to. At naubos ko yung grapes ko. Ngayon, ang problema, basura na naman. Magluluto na ako ng
Ito, ilalagay ko sa refrigerator kasi butter to eh. Kala ko wala na ako sibuyas, mayroon pa pala. Nako. Kasi tumitingin sa refrigerator eh. Bili ng bili. Kung minsan, bili ako ng bili. Kung minsan, di ko namamalayan. Sira na yung mga binibili ko. Kailangan, pag yung binibili ko, madali ang pagkain yan. Ayan. Daming basura ulit. At mag-ano ko, yung patatas, chachap-chapin ko. Ayan o, ganyan. Chap. Ano to yun? Lagay ng basura yan. Ayan, tigas na. Kunti lang iluluto ko kasi ako lang naman ang kakain. Ayan ang anak ko at saka asawa kong ganito. Ayan, ganda ng itatanim ko to. Para may pumpkin ako. Ayan. Ayan, ganyan yan. Tatanim ko. Ba't ang dami naman ito? Yan lang muna itatanim ko. Ayan. Ibababad ko to para tumubo ka agad. Ito, for next time na. Hindi ko ito makain lahat. Sayang lang. Dito ko itatapon yung ito ang pag-slice. Ako. Tigas ng yung balat. Sa mga Chekwa, kapag nagluluto sila ng kalabasa, alam niyo ba, sinasama nila yung balat, hindi nila inaalis. Doon sa mga restaurant, yung pintangan, yung sinasabi nila. Pag sinabi mong pintangan yan, ibig sabihin nun, yung bilihan ng mga restaurant na pipikapin mo kung anong gusto mo, ilagay mo sa plato mo or bag. Tapos ibigay mo sa cashier. Sabi niya kung magkano presyo ang babayaran mo. Yun lang. Yan, dali lang ko na to. Matamis-tamis to natikman ko. Kalahati na yung una kong mga luto. Napakasarap. Matamis tong kalabasa Masarap. Yan. Igagat ako. Yan. Tapos, sibuyas. Kunti lang sibuyas. Murang sibuyas dito. Nako, nung nabili ko to, 1 kilo, size lang. Kaya, 2 piraso, piso lang ang nagastos ko. Napakamura. Ito, itatago ko na itong 1 kilo. Tago ko na sa refrigerator. Kailangan itong, pag ganito, na hindi mo nauubos, ilagay mo sa refrigerator para hindi magka-mold. Or di kaya, kung talagang marami kayong tanim at hindi nyo halos maubos isang buwan, gawin ninyo, ganito, chop-chopin nyo na ganito, alisin nyo balat, ilagay nyo sa freezer. Kahit na 1 taon na naka-stack yan o 2 taon, hindi yan masisira. Basta't naka-frozen. Ayan. Ganyan ang mga rito yung iba. Kahit kagaya ng Baguio beans na binibili ko, frozen yun. Kahit na 2 taon na nasa freezer, ilagay mo, paunti-unti mong lutuin. Hindi yan masisira. Tipid. Kaya dyan sa Asia, halos itapon mo lang yung buto sa gilid ng bahay mo, tumutubo na yan. Ayun. Ayan gawin niyo. Huwag niyo ipamigay. I-chop-chop niyo ganito, ilagay niyo sa freezer. Sayang.
Ngayon, magigisa na tayo. Ayan, umpisahan na ang pagluluto. Ayan, ano to yung kaldero. Ano na? Malinis na. Kaya, ano lang natin. Gisa-gisa. Yan. Ganito ang pag-aluluto. Yan tayo muna sa kaldero ko. Yan. Gustong-gusto ko tong ganitong mamahaba. Kasi kapag, pwede mo ilagay rito. Kahit na mainit to. Hindi to nasusunog. Kaysa yung ganito na plastic. Pag nilagay mo rito, mainit, tsaka nasisira to. Kaya ganitong mga kahoy-kahoy, maganda sa kusina. Ayan, kahit na paghawak mong ganito, hindi mapapaso yung kamay mo. Katulad dito, pag nilagay mo rito, kung minsan nakakalimot to, nilalagay ko rito. Napapaso ako. Ayan o, may mga ano na. Ayan, oil. Igisa na natin para maya kapag nagutom ako, ano na, may makakain na ako. Wait lang, huwag kayong aalis yan. Kukuha lang ako ng bawang. Kasi yung bawang ko, nilagay ko dito. Lagyan natin ng bawang para masarap. Mas masarap yung fresh na bawang kaysa yung powder. Nilalagay ko parati powder kasi tamad na akong bumili ng bawang na fresh. Mas masarap kapag fresh ang nilagay ninyo na bawang kaysa yung yung powder. Sa lahat ng mga niluluto, mas masarap yung fresh na bawang na iluto nyo. Mabango pa. Yan. Tapos, lagyan ng masyadong malakas ang apoy. Wala nang sahog na karne na to. Halos araw-araw na lang nagkakarne kami rito. Itong manok. Pritong manok. Kasi sawa na yung anak ko Kaya gusto niya naman maiba. Yan, igisa na natin ganyan. Tapos, lagyan natin ng bagong beans. May bagyo beans pa ako rito na ikukunti. Ayan ipulong ko na lahat. Pumili ulit ako ng bahaw kanina Ito 1 kilo. Hindi ako. Matagal ko nang ubusin ito. Naku po, halos 1 buwan na nakistat dyan. Ayan. Kulang naman mahilig sa gulay sa bahay Yung anak ko, ayaw niya Kaya ang gusto niya mga gulay, yung mga green beans, carrots, ano ba yun? Pili, kamatis. Hindi ko alam kung matatawag na kamatis yun o na gulay or kamatis, at yan lang ang gusto niya. Ayan. Tagasan natin ng apoy. Halos wala kang mabili na bagyo beans na hilaw. Yung bang fresh na, yung bang pitas rito, wala. Puro frozen dito. Kaya kung may bagyo beans kayo dyan sa Pilipinas, ang gawin ninyo, i-frost ninyo. Maganda to sa business. Tapos ibinta nyo, maglagay lang kayo ng karatula dyan sa harapan ng bahay ninyo, frozen bagyo beans, ayan. Kaysa naman itapon ninyo, marami ako nakikita dyan.
ay tinatapon nila yung mga gulay. Nako, hindi nila tapos nilalagyan ko pa ng bawang powder, konti lang. Minasayang niyo yung mga kahit na yung abay kamatis, huwag niyo itapon kapag hindi niyo nakain lahat. I-dry niyo. May maraming rito yung bawang kamatis na dried tomato. Masarap yun. O di kayo i-pickle ninyo. Maraming yun sa Pilipinas nakita ko kay DC Kasuho, tinatapon nila yung mga gulay-gulay kamatis, ang hindi nabinta. Napo, hindi dito sa Europa, hindi sila nagtatapon na mga ganyan. Yung kamatis, binibinta nila rito yung dried tomato. Ang mahal. O di kay pinipickle nila. Ayan, lagyan natin ng maraming sabaw kasi maya. Yan, gusto ko yung sabaw ng gulay sabaw pa nga lang ulam na para sa akin Tapos lagyan natin ng magic sarap. Ayan, ganyan lang yan. Kailangan to. Hindi ako nagbibitchin dito. Pinagbawalan ako ng asawa ko pangit sa kalusugan. Magmula noon din nung buntis ako, ay sabi ko, kasi hindi ko alam pa yung magic sarap dito. Bumili ako ng bitchin, tapos inihahalo ko to. Ayaw ng asawa ko ipahalo sa ulam kasi buntis daw ako, magkakaroon daw ng ayaw niya magkaroon ng problema yung anak daw niya. Kaya ayaw niya ipahalo sa pagkain ko yung bitchin sa mga sinangag, gulay-gulay. Ayun. Sabi niya, ito ang halo mo yung magic sarap, sabi niya gano'n. Ayun na. Kaya kung